Hi mga kastorya, mga ka-online, this is Papa Dudut. Don't forget to like, share, and subscribe. Creepy Mac, pansit! Kain tayo ng pansit? Bagong lipat kami noon sa may Dumaguete. Meron kasi kaming nabiling lupa ng asawa ko. Matagal na panahon na yon. Siguro noong mga 4 o 5 taon na. Pero noong mga panahon na yon, dahil lumalaki na ang pamilya namin, napagpasyahan namin na magpatayo ng bahay doon at lumipat na. Umalis na sa poder ng mga magulang ko dahil medyo marami na ang tao doon. 4 ang mga kapatid ko. Ako ang panganay. Tapos nagkakaroon na rin sila ng kanya-kanyang mga pamilya. Kaya napagpasyahan talaga namin noon na lumipat na at magsulo. Hindi naman talaga malayo sa lugar namin yung pinaglipatan namin. Kabilang baryo lamang at kaya rin namang lakarin. Pero syempre nakakatamad din naman. Kaya madalas kami lang ng pamilya ko ang nandoon sa bahay namin na bago. Bago po yan ay magpapakilala muna ako. Ako po si Philip. Phil na lang po ang itawag nyo sa akin. Hindi ko na sasabihin ang pangalan ng asawa at mga anak ko. Dahil mas maigi na lang na umikot na lang sa sarili kong point of view ang pagkakakwento ko. Naganap po ang karanasan na ito 1995. Medyo bata-bata pa po ako niyaan. Siguro mga early 30s po. Ngayon po medyo matanda na. Senior citizen na at retired na po sa pagtatrabaho. Isa sa libangan ko ang pakikinig sa mga kwento ninyo, Sir Paul. Sana ho magbalik na ang daily uploads ninyo. Sana rin makabalik na ang monetization ninyo. Yun lamang po. Ipagpatuloy na natin ang kwento. So yun nga po, isa po kong guro noon, habang yung asawa ko ay isang guro din po. Meron kaming katulong noon o kasambahay. Siya ang nag-aasikaso sa 2 naming anak. Magkakaroon na nga rin pala ako ng pangatlo noon. Dahil buntis po ang asawa ko. Pares po kaming public teacher ha. So yun na nga, nakapag-ipon kami ng pera. Nakakatulong sa pamilya. Nakabawi naman kahit papaano kaya nung magpasya kami na magsulo, hindi naman kami tinutulan. Sinuportahan pa nga nila kami at tinulungan din kami ng mga magulang ko at mga kapatid ko sa pagpapagawa ng bahay. Halos 2 buwan po na ginawa yung bahay namin doon sa nilipatan namin. Medyo malaki-laki rin po na bakanting lote. Noong mga panahon kasi, hindi pa naman kamahalan yung mga lote. Siguro mga 100,000 lang, malaking lote na po yun. As in malaki na. Tapos ang maganda pa sa nabili namin, malapit po sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Simbahan, palengke, tapos may mga maliliit na tindahan din, at kung ano-ano pa. Pero yun nga lang, pagpapasok ka doon sa mismong kinalalagyan ng aming lugar, papasok ko pa po sa medyo makipot na daan. Kasi noong mga panahon na yun, under development pa lang po ang lugar namin. Pero ganun pa man, may mga tao rin naman po. May mga kapitbahay din naman kami. At noong mga panahon na yon, may linya na rin po ng kuryente kahit papaano doon sa lugar namin. So heto na. Matapos po ang halos 2 buwang pagpapagawa ng bahay namin, lumipat na nga rin po kami ng pamilya ko. Kasama po namin si Jing noon. Si Jing po yung kasambahay na tinutukoy ko. Mabait po ito. Malayong kamag-anak ng asawa ko. Pinsan niya yata. Tapos medyo mahirap ang buhay. Hindi na po nakapag-aral. Kaya naman imbis na wala siyang gawin doon sa Mindanao, kami na lang din po ang kumapkup sa kanya. Kapalit ng paninilbihan niya sa amin sa pag-aalaga sa mga pamangkin niya. At sinasahuran din naman po namin siya. Siguro yung mga 20 plus years old na po siya noon kung di ako nagkakamali. Probinsyanang probinsyana kasi taga Mindanao po ito Yung sa part kasi ng Dumaguete na yon, medyo malapit na po kami sa syudad. Liblib lang sa parte namin pero siguro mga isang sakay lang ng tricycle na sa syudad ka na. Well, heto na nga. Sa ilang araw po na paninirahan namin doon sa bagong bahay po namin, sobrang saya, sobrang luwag, sobrang sarap sa pakiramdam. Ganun pala yung feeling ng, alam mo yun, solo na kayo. Hindi mo na kailangan isipin yung mga kasama mo sa bahay. Although, wala naman pong hard feelings sa kanila. No hard feelings.
Okay lang din naman po sa akin yung pamilya ko kasi pamilya ko po sila eh. Pero ang tinutukoy ko po, masarap talagang manirahan kapag sarili mong bahay, sarili mong desisyon sa lahat, kung anong gusto mong ulam, kung gaano karaming iluluto mo. Kung gusto mo lang humilata, ganito, ganyan. Walang magdidikta sa'yo. Yung nanay ko kasing yun, medyo alam niyo naman yung mga nanay natin. Medyo alam niyo na, bungangera at pakailamera minsan. Pero lilinawin ko lang ha, okay naman po sila ng asawa ko. Ako lang yung madalas na pinupuntirya ng nanay ko. Ako kasi yung favorite nun eh. Well, heto na nga. Makalipas po ang mga araw ng paninirahan doon. Isang gabi, sa pag-uwi po namin ng asawa ko galing sa eskwelahan, agad akong sinalubong ni Jing. Kuya? Jing, may problema ba? Wala naman po. Bakit parang naninibago ako sa asta mo? Madalas nakangiti ka lang ah. Ngayon parang siguro may crush ka dito, no? May naniligaw ba sa'yo? Kuya, wag kayo naman po magbiro ng ganyan. Hindi po ganun. Ano bang tinutukoy mo? Bakit ba? Hindi po kasi ako mapalagi dito sa bago nating nilipatan, dito sa bahay ninyo. Bakit, Jing? May problema ba? Papa, Mama, kanina po, may nakalaro po ako. Talaga? Nagulat na lamang po ako nang sumulpot yung panganay kong lalaki. Kinikwento niya na meron nga raw siyang kaibigan. Tuwang-tuwa siya, ganito, ganyan. Pero ang pinagtataka ko, bakit yung inilalarawan niyang lalaki o yung kung sino mang nakakalaro niya, parang hindi ordinaryo. Napansin ko naman sa likod na nandoon lang si Jing, nakatingin sa amin, parang nag-aalala. Hindi ko na lang pinansin. Hindi ko na lang din inuna pa yung pakikinig sa sasabihin sana ni Jing. Naghain na rin kasi ng pagkain nito at kumain muna kami, sabay-sabay kaming lahat, kasama si Jing syempre. Pero pagkatapos kumain at mapatulog na namin ang mga anak namin, dito na kami nilapitan ni Jing. Kuya? Jing, ano bang problema mo? Sabihin mo na, wag mo na kaming iligaw pa. Alam mo naman, ayoko ng paligoy-ligoy. Kuya, wag po kayo mabibigla ha. Sumama po kayo sa akin sa likod. Gabing-gabi na po noon. May kandila po na pinadala sa amin si Jing. Tig-isa kami. Habang siya may hawak naman na lampara. Yun ang liwanag na ginagamit namin para makita namin ang madilim na kapaligiran sa likod. Jing, ano ba to? Ano bang meron? Bakit mo kami dinala rito? Malamok na dito oh. Doon kami sa pinakasulok ng bakanting lote sa may likod nagpunta. Sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Yung puno ng akasya na iyon, matanda na ito. Nagtalo pa nga kami ng misis ko noon kasi ang gusto ko ipaputol na ito. Pero siya, wag na. Sayang daw. Ako naman sabi ko baka kapag magkaroon ng malakas na bagyo baka maputol. Pero kung tutuusin malayo-layo naman ito at kahit bumagsak ito, hindi naman ito tatama sa bahay na ipinatayo namin kasi malayo nga, dulong-dulo nga ito. Kahit malaki pa yon. Pero ang point kasi ng asawa ko, maganda raw kasi na may malaking puno sa likuran ng bahay. Lilim ba? Kumbaga kapag tag-init pwedeng tumambay doon na medyo nagets ko rin naman. Pero ang pinagtataka ko noon, bakit kami dinala ni Jing doon? Kuya, hindi po kayo. Pagkalapit namin doon sa may likuran, sa mismong likod, nagulat kami nang makakita kami ng isang malaking nilalang. Hindi ito normal, Sir Paul, na nilalang. Para itong maliit na tao, Sir Paul, na pinalaki. Ang hirap, basta para siyang kalahating tao lamang na may mahabang kamay at paa. Tapos, may pangit siyang itsura. Tapos naalala ko yung dinidescribe ng anak ko. Ganoon yung nilalarawan ng anak ko na nakalaro daw niya kanina. Kuya, yan po yung... Lumingon sa amin ng bahagya yung nilalang na nandoon na nakasabit sa may puno ng akasya. Ano yan? Di ko po alam, kuya. Ngumisi po ito. At pagkatapos ay biglang nagsalita. Kayo ba ang bagong lipat dito? Sino ka? Ano ka?
Huwag kayo mag-alala. Napadaan lang naman ako. Mabait yung anak mo. Pero sa susunod, huwag mo siyang ipapakausap sa mga katulad ko. Dahil lang ilan sa mga katulad ko, hindi matitino. Kumakain ng mga batang mababait. Sa isang kisap mata, Sir Paul, naglaho na parang bula yung nilalang na yun, Sir Paul. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari, kung ano ang nasaksihan namin. Ano bang nilalang yun? Ilalarawan ko po ng mas maliwanag sa inyo, ha. Hanggang bewang ko po siya. Tapos mahaba po ang kanyang kamay at mga paa. Tapos malalaki po ang mga ito. May mga buhok po ito na bahagya, tapos kulay abo, kulay itim. Tapos malangsa po siya, mabaho. Tapos yung mukha po niya parang unggoy. Ang laki, mahaba yung uso, may tenga na parang sa pampaniki. Tapos may pangil na sali-saliwa, mahaba, may maliliit. Tapos laki ng mga mata niya. Hindi ko alam kung anong nilalang siya. Takbuhan kami ng matauhan kami pabalik doon sa may bahay. Itong si Jing, tarantang-taranta. Kuya, pasensya po. Nakita ko lang kanina na nakikipaglaro si panganay mo. Doon sa likod. Tapos masaya lang siya nakikipaglaro. Tapos kumuha lang ako ng bawang at asin. Dinaluhan ko papunta, tapos tumalon lang pa itaas ng puno yung nilalang. Wala naman siyang ginawa. Ngumiti lang po siya. Tuwan-tuwa naman po yung panganay ninyo. Hindi naman po siya sinaktan. Kasi buong maghapon lang po kami nagkulong. Takot na takot si Jing. Kahit takot na takot din. Buong magdamag, Sir Paul. Hindi na ako natulog. Binintayin ko ang pamilya ko. Baka kasi mamaya may gawing masama yung nilalang ngayon. Kung nasaan man siya, kung ano ang nagawin niya. Pero hanggang sa kinabukasan, Sir Paul, wala pong nangyari. Wala. Gumising lang po na masaya ang mga anak ko, na para bang walang nangyaring masama. Samantalang kami mga matatanda, takot na takot, kilabot na kilabot, hindi makapaniwala. Mula po nun, Sir Paul, hindi na po nagpakita pa ang nilalang na iyon sa panganay ko. At yung panganay ko naman, hindi naman siya hinana pa. Para bang yung kwento niya na yun, hindi niya na rin maalala. Minsan nga, nung tumanda-tanda na siya, tinatanong ko siya na kung meron ba siyang naaalala na ganoon, pero sabi niya wala naman daw. Parang isang panaginip lang sa kanya na nakalimutan yon. Pero para sa amin ng asawa ko pati ni Jing, isa yun sa mga pinakanakakatakot na karanasan na nangyari sa amin. At sa mga punto na ito, hindi pa rin namin mawari kung anong klaseng nilalang yon. Engkanto, aswang, o pwede ring alien. Hindi ko alam. Sigurado lang kami. Siguro nga'y mabait siya. Kasi nilaro lang naman niya ang anak ko. At mukhang mabait din naman siya. Hindi natin alam. Hello, Sir Paul. Ako po si Maurice. Nangyari po ang karanasan na ito 1998 sa lugar po ng Pasay. Nung estudyante pa lamang ako, first year college. Bagong lipat ako noon sa may Pasay, sa isang boarding house diyan na hindi ko na lang babanggitin, na I'm sure hanggang ngayon ay nandoon pa rin ito kasi na-renovate na ito eh. Hindi nila alam sa mga nakatira diyan, o siguro may nakakaalam din, na may isang insidenteng kakilakilabot diyan. At heto yun. Bagong lipat ako noon at wala naman ako naging problema. Ang pinaka naging problema ko lang noon ay yung paninibago sa pamumuhay ng mag-isa. Yun ang hirap ko, yung walang nag-aasikaso sa akin, pero ganun pa man sa pamumuhay ko doon ng mag-isa. Wala akong naging problema. May mga naging kaibigan ako na kaklase ko. Doon sa boarding house, mababait din naman yung mga kapitbahay ko. By the way, isang kwarto lang pala yun. Tapos may CR,
May isang maliit na space para paglagyan mo ng mga gamit mo. Tapos higaan, yun lang. Ganun lang kasimple ang buhay ko. Nandoon ako para mag-aral. Para magtapos, matupad ang mga pangarap ko. Kaso nagbago ang lahat. Isang gabi. Wala akong pasok nito, Sir Paul, kasi sa pagkakaalala ko, weekends po. Tapos, sa Lunes, wala rin yata kaming pasok noon kasi may event yata sa ibang department ng school namin, kumbaga ibang college. Well anyway, tuwan-tuwa ako noon kasi makakapagpahinga ako. Makakanood ako ng telebisyon. Yung kuba na telebisyon na dipihit pa. Dinala ko yun kahit galing pa akong Batangas. Kasi yun ang isa sa mga hili ko, ang panonood ng telebisyon eh. Kako kahit mabigatan ako, dadalhin ko yun sa bus. Walang problema. Buong weekends po, wala akong ginawa kundi humilata, kumain, manood ng telebisyon. Tapos na rin naman ako sa mga gawain ko sa eskwelahan, may mga pagkain na rin naman ako, tapos yun lang. At heto na nga, Sunday po ng gabi, nanonood ako ng telebisyon. Tuntua ako noon kasi ang nakasalang yung paborito kong programa, Katatakutan yun. Nang maya-maya po, Sir Paul, bigla pong nagbukas yung gripo sa may CR. Nagtaka naman ako. Ilang oras na nung huling CR ko. Sigurado akong pinatay ko yun. Di bumangon ako, sinara. Hindi naman po yung malakas na pagpihit Bagya lang po itong pumihit kaya ako. Baka nakaligtaan ko lang o baka hindi ko lang nasara ng maayos. Bumalik ako sa higaan ko, sa tapat ng television ko. At makalipas ng ilang minuto, nagbukas na naman po ang gripo. Napabangon ako at sa pagkakataon po na yon, malaki na ang pagkakabukas ng gripo, yung malakas na ragasan na talaga ng tubig. Yung mga panahon na yon, nagtaka na ako. Medyo kinabahan na rin ako. Napaisip na rin ako. Sakto yung pinapanood ko, kababalaghan at katatakutan. Multo-multo, white lady. Hindi, syempre, medyo kinakabahan, nilalamig na rin ako noon kung ano-ano na yung iniisip ko. Nanginginig akong bumalik sa hinihigaan ko. Hindi na rin ako makapag-focus sa pinapanood ko. Pero makalipas ng ilang oras, hindi na po nagbalik pa, hindi na po naulit pa na bumukas yung gripo. Kaya kahit papaano, napanatag na rin ako. Alauna ng madaling araw, VHS na po ang pinaplay ko nito. Isang pelikula na maganda. Katatakutan pa rin po. Dilat na dilat ng mata ko noon kasi nagkape ako Nang maya-maya, shower naman po yung biglang bumukas, Sir Paul. Sa pagkakataon na yon, talagang hindi na ako mapakali. Takot na takot ako at sa pagkakataon na yon, imbis na magpunta doon sa may loob ng CR, hindi ko magawa. Hindi ko rin mabuksan yung pinto. Parang may something na enerhiya o pwersa na pumipigil sa akin na buksan yun. Oh, sino yan? Kung sino man yan, parang awa mo na. Oh, hindi ako masamang tao. Alam ko na sa mga sandali na iyon, Sir Paul, na may hindi tamang nangyayari. May kakilakilabot na nangyayari. Hindi yun ordinaryong karanasan. Hindi yun ordinaryong pangyayari. May something na nangyayari. Sa dami ba naman ang napanood ko ng mga kababalaghan Malamang, kababalaghan na rin yung nangyayari sa akin. How ironic nga kako. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ako ng lakas ng loob na pihitin yung siradura ng pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan at laking gulat ko na lang, Sir Paul, nang makakita ako ng babaeng hubot-hubad na naliligo doon sa loob ng CR ko. Pero lahat ng tumatakbo o naglalaro sa isipan ko o inaasahan ko, hindi nangyari. Paano ba naman? Isang napakagandang babae ang nandoon sa loob ng CR, naliligo at nakangiti. Inaaya ako. At ito pa nga ang sabi niya, halika rito. Hiludin mo ako. Hihiludan din kita. Magkuskusan tayo. Sir Paul, yung takot ko, yung kilabot ko, ewan, unti-unting naglaho at napalitan ng, alam niyo na, libido.
Pasintabi po sa mga batang nakikinig ha. Alam na siguro ang tinutukoy ko, mga nanay, tatay dyan, mga matatanda. Explain nyo na lang po sa mga batang nakikinig. Siyempre, binata po ako noon eh. Kasagsagan pa ng alam niyo na hormones ko. Sa hindi ko malamang dahilan, automatic po o kusang naglakad ang mga paa ko papasok doon sa loob. Bakit kusang? Hanggang sa nagulat na lamang ako, Sir Paul, nang bigla niyang hilahin yung kamay ko at pinasok ako doon sa loob ng CR. Tapos naligo kaming sabay. Hinubarin niya ako, hinalikan niya ako, Sir Paul. Tapos alam niyo na, may nangyari sa amin doon sa loob at nakakahiyamang aminin. First time ko pong nagawa yun. First time ko pong naranasan yun. Virgin po kasi ako noon eh. Hanggang sa nagulat na lang ako, Sir Paul, nang mag-blackout po ako. At ang sumunod na naaalala ko na lang, nagising po ako na nakahiga doon sa loob ng CR. Hubot-hubad. Tinatamaan ng shower. Basang-basa, nanginginig, nanlalamig. Sobrang sakit ng aking katawan. Bumangon ako, pinilit ko ang sarili ko at nagulat na lamang ako, Sir Paul, nang umaga na pala. Yung kamay ko noon, alam niyo po yung kapag nag-swimming ka ng matagal, tapos yung parang nagkulubot-kulubot na, mas malala pa doon. Ang sakit na nga eh. Parang nababad na ako sa tubig. Ganoon po, Sir Paul. Ang sakit, ang hapde, tapos yung katawan ko, namamanhid na sa sobrang lamig kasi parang magdamag ako noon na, alam niyo yun, nakababad sa tubig. Pinilit kong makalabas at mas laking gulat ko pa ng may araw na pala. Tanghali na. Anong nangyari? Nakabot-hubad ako noon. Tapos yung pakiramdam ko noon na, alam mo yun, hinang-hina. Hilabot na kilabot, takot na takot, tapos parang gutom na gutom ka. Hanggang sa unti-unti kong naalala yung nangyari noong madaling araw na may babae nga akong nakita doon sa CR. Pucha, anong ibig sabihin nito? Nirape ako ng isang kaluluwa. Sir Paul, yun na lang muli ang naaalala ko dahil nagising ulit ako mga hapon. Hubot-hubad ako noon. Sa mga sandali na iyon, nakabawi na ako ng lakas kaya nagbihis na ako. Lumabas ako. Takot na takot ako doon sa bahay. Tapos nun, nagpunta ako ng simbahan. Doon sa may Pasay. Doon sa may Baklaran. Sakto, merong kumpisalang nagaganap at sinabi ko doon sa pare yung nangyari sa akin at ang pinayo niya lang sa akin, magdasal daw ako. Mag-uwi raw ako ng maraming holy water na ibinigay niya. Ang ginawa ko, Sir Paul, binasbasan ko yung buong kwarto ko ng holy water. Lalong-lalo na yung CR. Tapos nagdasal din ako Nagtirik din ako ng kandila na sana maging mapayapa na yung kaluluwa na yun kung sino man yun. At alam nyo ba, pagkatapos ng ilang linggo na walang tulog, takot, kilabot kasi hindi ko nagawang umalis kasi masyadong mahal yung binahid ko doon sa boarding house na yun eh. Sa wakas, sa awa naman po ng Diyos, hindi na po naulit pa yung pagpaparamdam na yun. Hanggang sa isang araw, Sir Paul, yung isa sa mga naging kaibigan ko doon sa boarding house na iyon, na malapit lang din doon sa kwarto ko, nag-open sa akin. Nagsabi niya, alam mo ba sa kwarto mo, may pinatay dati dyan bro. Di ko nga alam kung totoo yung chismis na yun. Pero sabi nila, may nirape daw dyan yung isang fraternity sa isang university malapit dito. Initiation daw yun ng babae na gustong sumali sa frat nila. Sarap daw yung pinili. Kaso namatay. Sir Paul, doon na nasagot yung mga katanungan ko. Kung bakit pa noon nang nag-open up yung kaibigan ko na yun eh. Sana hindi na ako lumipat doon. After po ng isang taon ko doong paninirahan, lumipat na rin po ako ng boarding house. At sa awa naman po ng Diyos, wala na pong naulit pa na kababalaghan ang nangyari sa akin hanggang sa makagraduate po ako at makapagtapos. Tapos ay makapag-exam at makapasa bilang isang engineer. Dito na lang, Sir Paul,
Morris po ulit. Shoutout na lang po. Meron po akong isang negosyo noon. Tracking. Tapos lipat bahay. Ang pinakanegosyo namin ay kaming kinokontak ng mga gustong maglipat ng mga kanika nilang mga gamit. Swerte. Malakas po ang negosyo ko. Noon, magpasa hanggang ngayon, na minana na yon ng mga anak ko. Marami na rin kaming truck. Anyway, ang kwento na ito ay noong nagsisimula pa lamang po ako. Isa pa lamang ang truck ko noon na hulugan pa nga lang Sugal pa lang iyon noon. Damian po ang pangalan ko. Huwag nyo lang din pong sabihin kung anong full name ko, Sir Paul, kasi ito po yung tunay kong Facebook. Ito po yung tunay kong Facebook account. Ayusin nyo na lang din po yung mga mali sa pagkakasulat ko ng Tagalog. Bahala na po Basta ipapadala ko na lang din po ito, hindi naman po ito masyadong mahaba. 2003 po na magsimula o sumugal po ako sa buhay. Nag-resign po ako noon sa trabaho ko at yung back pay ko, ipinang-down ko po sa isang truck na malaki. Hindi naman pala masyadong malaki. Parang L3 something truck. Parang cargo truck lang naman na malaki na noong mga panahon nun, pero ngayon maliit na lang po ito kasi mas marami ng malalaking truck Siguro naman nakakakita naman kayo sa mga lansangan. So heto na nga. Sa una po wala naman po naging problema sa negosyo ko na iyon. Marami po ang nagiging customer ko. Lalo na yung mga kaibigan ko na pinapalaganap din po na kakilala nila ako. Ganito, ganyan. Masaya kasi masarap din palang magtrabaho ng sarili mo ang amo mo. Wala kang boss, ikaw ang boss mo. Nasusunod mo ang gusto mo. Pero syempre, downside naman ito. Kung walang nag-uutos sa'yo, dapat meron kang sariling diskarte, sariling kagustuhan na maging successful. Alam nyo na yan. Heto ang naging pinakaunang problema ko, Sir Paul. Isang araw kasi noon, kumatok siya sa bahay namin ng misis ko. Tao po. Sino yan? Boss, kayo ho ba yung naglilipat ng bahay? Hindi ho, naglilipat ho ng mga gamit sa bahay. Oo, ako nga ho. Damian nga ho pala. Damian palang pangalan mo. Ako naman sa Enchong. Maglilipat sana kami ng mga gamit Saan ho ba yung bahay ninyo? Malapit lang dito sa lugar ninyo. Doon sa kabilang baryo. Saan ho ba yung lilipatan ninyo? Taga dito lang ho kami sa Parañaque, pero ang lilipatan ho namin sa Cavite ho. Ganun ho ba? Wala hong problema. Kailan ho ba? Ngayon din ho sana kung pwede kayo. Sir Paul, nung mga sandali po na iyon, hapon na at kauuwi ko lamang. Pagod din ako noon kasi kagagaling ko lang din sa paglilipat ng bahay. Marami rin akong binuhat noon. Naku boss, hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi. Kung ayaw mo, hanap na lamang ako ng iba. Pero ang ibibigay ko sanang pera sa'yo 30,000. Nabigla naman ako, Sir Paul, kasi hindi naman ako ganun kalaki maningil. Kung punong-puno yung truck ko, hindi rin aabot sa ganoon. Sobra-sobra yun. Boss, gaano ba karaming padadala nyo? Di naman masyado, boss. Hindi mapupuno yung kargamento mo. Tsaka huwag kang mag-alala, tutulungan naman kita magbuhat Marami naman akong kasama. Tsaka pagdating nyo doon sa lugar, may bubuhat at magkakarga na rin palabas. Magdadrive ka lang at magdi-deliver, kailangan ko lang talaga ng sasakyan. Tsaka Cavite lang naman Isa o dalawang oras, nandun ka na. Nagdalawang isip, tatlong isip ako noon. Sayang yung oportunidad na yun, Sir Paul. Pero habang nag-iisip ako, inabot na sa akin ng lalaki yung bayad niya. O ito, 50,000 tapos ang usapan. Sige na, payag ka na. Talaga? Sige ho. Ibinigay niya sa akin yung address niya doon sa may Parañaque. Tapos ibinigay niya rin sa akin yung address doon sa Cavite. Actually, nakapunta na rin naman ako ng General Trias. Pero yung mismong lugar na yon, hindi ko pa napupuntahan. Parang liblib ata. Pero ganun pa man, ginanahan naman ako. Asawa ko tuwan-tuwa rin kasi ang laking pera nun Hindi yun na nga. Kahit pagod, kahit gutom, nagbihis agad ako at naghanda. Ang usapan naman namin hindi ako magbubuhat kaya walang problema. Noong mga panahon po na yon, nagpresentang sumama sa akin yung asawa ko.
Sa hindi ko malamang dahilan, pumayag naman ako kasi kadalasan hindi ko na siya pinapasama kasi ang gusto ko, bantayin niya yung mga anak namin. Yung mga panahon din na iyon, sakto. Nandoon yung lola at lola niya sa bahay namin kaya sige ka ako, bakit hindi? Gabi na rin naman noon. Matutulog na rin naman yung mga anak namin at mapagkakatiwalaan din naman yung mga lolo at lola nila. Hindi yun na nga. Kaming dalawa ng asawa ko. Nagbaon ng pagkain, sinusubuan niya pa ako habang nagmamaneho ako papunta doon sa lugar. Pagdating namin doon sa may lugar ng Parañaque, isa pala itong warehouse. Boss, warehouse pala to? Boss. Oo, pero konting gamit lang naman nito. Nagtaka naman ako, Sir Paul, kasi yung mga gamit na ikinarga doon sa loob ng truck ko, parang kahon-kahon na mahaba, square-square. Tapos patong-patong lang ito, tapos parang mabigat, oo. Tapos 4 na piraso lang naman. Sila nga po ang naglagay, nagpasok at nagsalansan doon sa loob ng truck. Wala akong naging problema, hindi naman mabigat Boss, huwag kayong mag-alala. Pagdating nyo doon sa lugar, sila na rin bahala magtanggal niyan sa truck mo. Boss, salamat Salamat din. Ewan ko, Sir Paul, pero sa pagpapasalamat niya na iyon, hindi ko alam, Sir Paul, pero para bang napansin kong umiti siya ng kakaiba. Para akong kinutuban, kinabahan. Ewan, basta naghalo-halo yung pakiramdam ko noon. Umalis kami ng misis ko doon sa Parañaque at nagpunta na sa address sa Cavite. At hindi po nagtagal makalipas ang ilang mga sandali. Narating na rin po namin ang parte ng Cavite na iyon. General Trias nga, pero yung General Trias na ito, parang liblib na lugar ito. Mapuno, magubat, ewan, di ko alam kung saan parte yun, basta sinusundan ko lang. Hanggang sa maya-maya, Sir Paul, habang minamanehong isang liblib na daan, nagulat na lamang kami ng misis ko nang may kumalabog sa loob ng truck ko. Ano yun, mahal? Agad akong napahinto kasi sunod-sunod na kalabog. Para bang may nagwawala doon sa loob. Hindi ko alam, mahal. Ewan ko. Sir Paul, bumaba ako kasama ang misis ko ng truck. Pumunta kami sa likod. Tinanggal ko yung mga padlock. Tapos pagbukas ko ng pinto ay mas lalo kami nagulat ng misis ko ng may mga tao, hindi. May mga halimaw doon sa loob ng truck ko. Yung mga box ay sira na. 4. Para silang mga halimaw. Parang tao na aso. Ewan, hindi ko may paliwanag yung itsura. Galit na galit sila, gumigiri sila, Sir Paul. Tapos, para silang nauulol, naglalaway, nakatingin sila sa amin. Agad kong inakap yung asawa ko kasi para silang bebelo na tatalon at dadalawungin kami. Sasaktan. Pero nagulat na lamang kami, Sir Paul. Nang bigla pong tumalon sa malayo yung 4 na nilalang na iyon at mabilis po silang naglaho doon sa kagubatan na iyon sa may General Trias, Cavite. Samantalang kami ng asawa ko, agad pong sinara yung pintuan ng truck. Kalipas kami ng takbo doon sa loob ng truck. Minanaubra yung truck. Kalipas ng alis doon sa liblib na daan na iyon at bumalik ng Parañaque. 12:00 na kami nakauwi. Kami ng asawa ko parang hingal na hingal pa rin ang mga sandali na iyon. Para kaming aatakihin sa puso, takot na takot kami. Buong biyahe ay tanong kami ng tanong, ano ba yung mga nilalang na iyon? Ano ba yung nangyari? Kinabukasan, Sir Paul, bumalik kami ng asawa ko doon sa may warehouse na iyon, yung pinagkuna namin ng mga bagahe, yung mga kahoy na naglalaman ng mga nilalang na halimaw. At dito kami nagtaka kasi yung warehouse, Sir Paul, abandonado na. Wala na yung mga sasakyan na nakita namin noong gabi na iyon. Wala na yung mga tao, wala na yung mga nangyayari. Kasi parang ang dami nangyayari noong gabi. Parang may naghaganap na kung ano doon, basta abala yung mga tao na nandoon. Nagsasalansa ng mga gamit at kung ano-ano pa. Takot na takot kami. Ano ba talaga yung nangyari? Ano yung mga daladala namin? Hanggang sa mga punto na ito, Sir Paul, wala pa ring mga kasagutan yung mga katanungan namin. At hanggang sa mga punto na ito, yung ensyong na lalaki nagpadala sa amin, hindi na rin kami binalikan. Kayo, palagay ninyo,
Ano nga kaya yung mga pinadala sa amin? Mga aswang? Hello Sir Paul. Hana na lamang po ang itawag nyo sa akin. Nangyari po ang karanasan na ito 1993. Sa lugar po ng Iloilo. Dalaga pa po ako noon Sir Paul. Kakagraduate ko lang po ng high school. Bakasyon po nito bago mag-college. Excited na excited ako noon. Susulitin ko ang mga huling araw ko kasi sa pasukan, magbo-boarding house na ako sa Iloilo. College na kasi ako, mag-aaral po ako ng teacher noon. Medyo malayo po yung baryo namin. Kahit Iloilo po kami, babiyahe ka pa ng ilang oras para makarating doon sa may Iloilo na pag-aaralan ko. Kaya ako, huling mga araw ng pagiging bata ko ito kasi college na ako. Magsisimula po ang kwento noong may bagong lipat din doon sa baryo namin na isang dalaga. Tatawagin na lang po natin siyang Kato. Si Kato po ay isang binata na palagay ko kaidaran ko lamang din. At ang kapansin-pansin sa kanya, napakagandang lalaki niya. Napakagwapo, napakakisig. Alam niyo yung tawag na tall, dark, and handsome? Bagay na bagay sa kanya ang kataga na iyon. Matangkad, medyo, sunog ng onte. Pero yung pagkasunog niya, alam niyo parang kutis ni Coco Martin. Ganoon. Tapos, handsome. Guwapo, ang kisig, ang laki ng katawan para sa isang kaidaran ko na binata. Ang pinaka nakakatawa pa Sir Paul araw-araw, bumibili siya doon sa tindahan namin. Kasi may tindahan kami noon at ako ang nagtitinda. Lalo na kapag umaga hanggang hapon. Kasi sa gabi, kagala na kami niya ng mga kaibigan kong dalaga rin. Pupunta kami doon sa may gitna ng baryo namin, magkwekwentuhan, magkakasiyahan. Yun ang trip namin noong mga dalaga. So heto na nga, isang araw noon, habang nagbabantay ako ng tindahan, may narinig akong kwento ng mga tsismosang mga nanay doon sa harap ng tindahan namin. Alam niyo ba mga mare? May mga nagaganap na kababalaghan sa kabilang baryo. May mga buntis daw na tinitiktikan ng aswang. Wala pa namang nabibiktimang buntis pero yung mga buntis daw, hindi na mapalagi sa gabi yung mga anak nila sa sinapupunan. Oo nga mare, narinig ko rin yan. Ang mga nangyayari lang na kumpirmado yung mga namatay na manok, kambing, aso, pusa. Iniingatan ng hari nila yung mga baboy nila at mga baka. Baka yun ang susunod na pupunteriyahin. Mare, baka may aswang na nandito sa mga baryo-baryo natin, nagtatago lang. Lumipas po ang mga araw Sir Paul mas umugong po ang mga balita na ganoon. May aswang araw na nananalanta sa mga baryong magkakalapit doon sa lugar namin. At ang pinakamalala pa, eto. Alam niyo ba yung bagong lipat na binata sa atin? Yung Kato? Sabi nila, siya raw yung aswang. Imposible. Ang kisig ng binata na iyon at ang bait pa. Hindi ba kayo nagtataka? Mula lang naman ang bagong lipat yung binata na yan, tsaka lang naganap yung mga aswangan dito sa mga baryo-baryo natin. Natahimik naman yung mga tsismosang dalaga nang saktong dumating ang pinag-uusapan nila. Hana, pabili naman ako isang sardinas. Kilala mo ako? Oo naman, araw-araw kong bumibili sa iyo Tsaka nakilala kita kasi naririnig ko sa mga kaibigan mo na tinatawag ka nila. Ang ganda nga ng pangalan mo, bagay sa'yo. Sir Paul, kapag kinakausap niya ako, nakakalimutan ko ang mga paratang sa kanya ng mga tsismosa at mapangkusgang mga nanay. Lalo pa ng, tsaka bawang. Magigisa kasi ako Mabusan ako ng bawang. Paanong magiging aswang si Kato? Bumibili siya ng bawang. Isang gabi Sir Paul, pagkatapos ko pong tumambay doon sa gitna ng baryo namin, siguro mga alas 10 o alas 11 na, umuwi na rin po ako. Isa na lang po ako noon naglalakad. Siguro mga 5 to 10 minutes po na lakaran pa yon. Kasi mabagal po ako maglakad at kagaya ng sabi ko sa inyo,
Ini-enjoy ko po yung baryo namin sa huling sandali. Kasi kung tama ako, mga 2 linggo na lang magsisimula na ang pasukan. Habang naglalakad po ako at pakanta-kanta pa, may naramdaman po ako na sumusunod sa akin. At sa paglingon ko sa likuran, nagtaka ako dahil si Kato. Nasa malayo sumusunod sa akin, nakapamulsa siya. Tatawagin ko nga sana siya pero bigla siyang sumenyas sa akin. Para siyang humindi, hindi ko maintindihan. Pero para bang sinabi niya sa akin na magpatuloy ako sa paglalakad ko. Tapos sumenyas rin siya sa akin na manahimik daw ako. Nagtaka naman ako, Sir Paul. Lalapas sa inaasta niya kasi para siyang seryoso, galit, mapagmatsyag. Naninibago ko sa kanya kasi madalas palatawa siya, palangiti, palabiro. Ngunit maya-maya, nasagot ang mga tanong ko. Bigla po akong nakarinig ng malakas na pagaspas sa himpapawid at nagulat na lang po ako ng paglingon ko sa itaas. May tao na may malaking pakpak na papadalahong sa akin. Papasugod sa akin, ako naman napatili, napasigaw at napapikit, napaupo, napadapa doon sa may putikan. At nagulat na lamang ako nang sumugod si Kato at sumigaw, "Hayop kang aswang ka! Yung babae pang mahal ko ang bibiktimahin mo!" Tumakbo siya, Sir Paul, sumigaw. Sa lakas noon ay sigurado akong narinig yun ng mga taong nananahimik na at namamahinga na sa mga kabahayan sa paligid. At nagulat na lamang ako ng pagbaling ko. Nilalabanan na ni Kato yung aswang sa pamamagitan ng isang itak. Inaatake rin siya ng aswang. At paulit-ulit niyang sinasabi na, "Huwag mo kakantihin ang babaeng mahal ko! Ang pinakamagandang babae!" Hanggang sa nagulat na lang ako, Sir Paul, nang makalimot si Kato ng malakas at malalim sa kanyang dibdib. Sirit ang dago pero kapalit noon, Sir Paul, nataga niya ang kaliwang balikat ng aswang. Tapos sinakalipad po ito, Sir Paul, papalayo. Tapos pagkita ko sa paligid, napakaraming taong nakakita ng eksenang yon at tinulungan po nila si Kato. At ako naman, nilapitan ko rin si Kato. "Anong nangyari?" "Niligtas lang kita sa aswang na yun, mahal ko. Kung mamamatay man ako, ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita." Sir Paul, nawala ng malay si Kato. Tinulungan naman po namin siya na dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. At sa kasamaang palad, Sir Paul, namatay rin po siya. Sir Paul, sobrang mixed emotions po ng pakiramdam ko noong mga panahon na yon. Napakasakit. Kasi hindi rin naman lingid sa kaalaman ninyo na may pagtingin ako kay Kato at mahal ko rin siya. Ngunit sa pagkakataon na iyon, para saan pa? Dahil wala na ang lalaki nagtapat sa akin na mahal niya ako. Hindi ko malang naamin sa kanya na mahal ko siya. Yung mga tsismosa sa amin ay napahiya, lalo na yung mga nagpakalat na siya ang aswang. Pero sa huli siya pa pala yung magliligtas sa amin. Nakakainis. Nakakagigil. At alam niyo ba, sa mga sumunod na araw, isa sa mga residente ng baryo namin ang bigla na lamang nawala, si Mang Sebastian. At alam niyo ba, may isang kabaryo namin na nagsabi na nakita raw nila ang matanda na ito na papasakay ng isang barko doon sa may Iloilo. Wala na raw yung isa niyang kamay, parang naputol. Isa lang ibig sabihin noon, yung matanda na iyon, yung aswang. Ang isa sa mga kaibigan ng mga matatandang nagchichismis na aswang ang lalaking mahal ko. Ito na lang, Sir Paul. Napakasakit. Napakasakit, di ba? Ganun pa man, wala na po akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Salamat po.